So ayun, paumanhin po kung hindi ako nagka-post ng mga ilang araw. Naubusan po kasi kami ng wifi. Nag-expire dyan yung subscription ng wifi namin at ngayon lang nakabalik. At syempre, anyway, let's continue. Kasi nga, yun, naubusan ng wifi, kaya hindi nakapag-post. So ngayon, may wifi na. Balik naman tayo sa back to normal, okay? So, yung mga nauna kong video patungkol doon sa uh, rini-review ko na pole stitching, may pole stitching talagang talamak na kailangang makorek. So yun. So kasi ang ibang simbahan nagsasabi na sila lang ang tunay na simbahan at yung ibang simbahan peke na daw lahat, sila lang ang tunay. So kapag ganyan ang doktrina, wala yang katotohanan, okay? Kasi nga, kahit sa Old Testament, hindi lang iisa ang simbahan, hindi lang iisa ang sinagoga, at hindi lang iisa yung templo. So, yung iba, tent of the tabernacle yung gamit, ano? So, tent muna, yung iba. Yung iba naman, synagogue na, as in templo na talaga. Katulad nga ng example ko sa Old Testament, yung si Moses. Si Moses, lingkod siya ng Diyos, mayroon siyang area of ministry na sa Israel at doon siya nagsiserve sa tent of the tabernacle. Yun ang kanyang area of ministry, area of responsibility niya yun. Pero yung father-in-law niya ay si Jethro, meron din yun na simbahang hinahawakan. Kaya nga nagawa niyang payuhan si Moses. So ito si Jethro, kung hindi ako nagkakamali, doon siya naman namumuno, ang pinamunuan niya yung mga Midianites. Bagamat hindi nasusulat kung meron ba silang templo or meron silang tent of the tabernacle or baka meron silang synagogue noong panahon na yaon. Pero understand natin na si Jethro ay isang priest. So kapag priest, hindi naman magiging priest ang isang tao nung panahon na yaon kung wala silang temple na pinupuntahan para mag-serve as priest. So, ganun ang logic noon. So, kumbaga, si Jethro, meron din siyang tinatawag na area of ministry, area of responsibility. And at the same time, meron pang isang sikat na pari or sacerdote noong Old Testament. At yun naman ay si Melchizedek. Di ba? Si Melchizedek, great high priest Melchizedek. Ang nakasabayan naman ni Melchizedek ay si Abraham. So si Abraham, dahil kinilala niya yung pagiging pari magiging great high priest ni Melchizedek, nag-offer siya doon ng kanyang ikapo, yung kanyang type, di ba? And at the same time, aware tayo na si Abraham during those times para na rin siyang spiritual leader ng Israel. Kasi nung panahon na yon, ganun ang function ni Abraham. 'Di ba? Actually parang nakikipag-usap pa nga siya kay Lord, si Abraham. So kung titingnan natin yon, pwede natin consider si Abraham as a priest or isang sacerdote nung panahon niya. Pero mapapansin nyo, hindi kinokontra ni Abraham si Melchizedek. Si Melchizedek naman hindi kinokontra si Abraham. And at the same time, hindi kinokontra ni Jethro si Moses. And at the same time, si Moses hindi kinokontra si Jethro. So kumbaga, nagpapalakasan sila bagamat mayroon silang kanya-kanyang area of ministry at area of responsibility, hindi sila nagsisiraan. Oho. So, unlike today na yung tawag dyan, yung spiritual leader or yung pastor or yung bishop ng isang simbahan, sinisiraan yung leader ng ibang simbahan. So mali yun. O di ba? Kasi nga sa New Testament, aware tayo na mayroong tinatawag na 7 churches. Di ba? Sa Book of Revelation. At bukod doon, sa 7 churches na yun, meron pang sinasabing na Church of Antioch. So, tapos meron pang Berean Church. O di ba? So iba naman ang leader noon sa panahon na yaon. Or should we say, iba ang leader na naka-assign sa lugar na yaon. Syempre yung 7 churches, may kanya-kanyang leader din sila.
Pero hindi pwedeng sabihin ng kada isa sa isa na sila ang tunay and the rest is peke. So, maling doktrina yaon, ano? So, ang tamang doktrina kasi dyan, oo, totoo, iba-ibang simbahan, iba-iba, kahit Old and New Testament, iba-iba ang mga simbahan. Pero, iisang kaharian. Di ba? Different churches, one kingdom. Mhm. Kasi wala naman na, ikaw taga ganito kong simbahan, doon ka sa third heaven. Ikaw, itong simbahan mo, doon ka sa first heaven. Walang ganun. Actually, bagamat tayo ay iba-iba siguro ng simbahan, pero ang pupuntahan natin ay iisang kaharian. Kaharian niya. Di ba? So, kung ang leader mo sinisiraan yung leader ng ibang simbahan, so mali ang doktrina niya. Okay? Kasi kung babasahin natin doon sa New Testament, yung mga simbahan tinutulungan yung simbahan ng ibang simbahan. So, simbahan, from church to church, nagtutulungan. Okay? So, yun nga na yung parang Laodicea yun na nagbibigay ng tulong sa ibang simbahan. So, may ganun. Kumbaga, hindi nila inaangkin na sila lang ang tunay and the rest is peke. Maling ganun. Mali ang pananaw na yaon, okay? So, kung ganyan ang pananaw mo, magbago-bago ka na kasi mali talaga. So, kailangan nating tanggapin ang katotohanan na oo, iba-ibang simbahan, pero iisang kaharian. Unless otherwise, yung leader mo, kulto, na ibang paniniwala o baka gusto niyang palitan sa Jesus, kulto talaga yan. So aware naman tayo na si Jesus ay ang tinatawag na Chief Shepherd. At yung lahat ng mga leader ng iba't ibang simbahan, anuman ang title nila, anuman ang kanilang position, whether bishop, apostle, prophet, ano bang tawag nung iba, evangelist, tapos yung iba ang tawag na nila sa kanilang sarili ay evangelist or yung iba, ano ba yun? Yung iba pastor. So, iba-iba man ang title, alam natin na sa harapan ni Jesus, ano lang sila, under shepherd. Okay? Kumbaga, iba-ibang kawan, iisa yung chief shepherd. Si Jesus yun. At tayo, may mga leader tayo, pero under shepherd sila. Mananagot sila sa harapan ng Diyos. Kasi there will be a day of accountability and day of, yun na nga, nahaharap tayo sa Diyos at ihaharap natin yung mga ginawa natin para sa Kanya, di ba? Kasi after all, si Jesus nga, ang presenta niya ni Jesus sa God the Father ay yung kanyang 12 apostles. Hindi yung kanyang titulo. Hindi titulo, yung bunga. So, sabi nga ni Jesus, di ba? O Ama, ito ang aking 12. Ngunit yung isa ay napatiwara na hinanap niya ang kanyang sariling kapahamakan. O si Judas yun, nag-suicide, di ba? So, yun. Nireport yun ni Jesus sa God the Father. So, there will be a day of reporting. So, akala na siguro ng ibang leader, ang iharap nila sa Diyos ay yung kanilang title or yung kanilang position. No. Ang iharap nila sa Panginoon, pag humarap sila sa Panginoon, ay yung kanilang accomplishment. At yung kanilang mga naging bunga sa paglilingkod at pagsiserve kay Lord. So, inuulit ko, bagamat iba-ibang simbahan, iba-ibang kawan, iisang kaharian. Okay? So, yun. So, kapag sinabi mo pang ikayo lang ang tunay and the rest ay peke, ay talaga, peke ka. Yan, peke talaga yan. Maniwala kayo. Kung ang point of view mo, kayo lang ang tunay and the rest is peke, ay talaga, false teaching yan. Ayos-ayos na. Oras na para mag-isip-isip ka kung bakit ganyan ang teaching. So, depende na yan sa'yo kung maniniwala ka sa kanila o maniniwala ka sa katotohanan. Ang katotohanan kasi, oo, totoo, iba-ibang kawan, iba-ibang simbahan, iisang kaharian. Okay? Okay.